Mas makikilala raw ang isang lugar sa mga pagkain nito. Kaya sa pagdayo natin sa Davao City, hindi pwedeng hindi natin matikman ang kanilang kinilaw at inihaw. At ang go-to kainan ng mga Dabawenyo at turista, ang Luz Kinilaw. Halos 6 na dekada na ang negosyong ito pero hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin ng marami. Hi! Nako, ito. Talagang ipinagmamalaki daw ng Davao itong inihaw at kinilaw dito sa Luz place na to? Yes po. Oh, okay. Ito, ang daming picture, ang mga sikat na mga personalidad yung nakikita ko dito, oh. Si dati Pangulo Estrada. Former President Bata pa Digong, siya. ma'am. Si Archbishop Romulo po. So, gaano nakatagal to? Since 1967 po. Almost 60 years na nga itong place nyo na. Dito talaga to. Dito po. Sa tagal na ng kainang ito, institusyon na nga maituturing kapag pagkain ang pinag-uusapan. Ang founder nito, si Nanay Luz. Sino si Aling Luz? Lola ko po, ma'am. Lola mo siya. Oo. Sino ang anak niya sa magulang mo? Tatay ko po. Paano sinimulan to ng lola mo, itong negosyo na to? Ang puhunan niya lang po, ma'am, is 60 pesos. 60 pesos? Tapos ang mga kahoy po na nag-build nito, ma'am, is binigay lang po ng kilala niya, ma'am. Yung mga ginamit? Opo. Ang inutang na 60 pisong puhunan noong dekada 60, katumbas ngayon ng 6,000 piso. Ito raw ang ginamit na pambili ni Nanay Luz ng kanyang panindang isda. Ang una niya pong binenta is, nandyan na po yung mga pangakinilaw. Tapos ang pares po niyan is kamote pati puso. Puso na hanging rice. Sa dami ng inihaw na putahe, tiyak na maglalaway raw sa sarap. Mabibili rito ang iba't ibang parte ng tuna, tulad ng belly at panga, sinugba to perfection. Lahat ng tuna products namin, sir, is galing Jensan po. Siguradong presko, tas quality. Pero ang pinakamabenta raw at unang nauubos ang mga itlog ng babae at lalaking tuna. Na-discover po yan ng lola ko, sir, is nakita niya po kasi sa palengke na tinatapon lang kasi ng mga tao doon eh. Kaya try niya na lutuin hanggang sa nalaman niya na masarap pala. Sa pagdayo natin sa Davao City, hindi pwedeng hindi natin matikman ang kanilang kinilaw at inihaw. At ang go-to kainan ng mga Dabawenyo at turista, ang Luz Kinilaw. Kaya binabalik-balikan kayo dahil parang walang nabago over the years. Yes po. Ayan na yan. Ano ba? Ano yan? Ito po ay panga, ma'am. Panga ng Tuna, Tuna? ma'am. Pinakamabenta raw at unang nauubos ang mga itlog ng babae at lalaking tuna. Ito ano to? Bihod, ma'am. Bihod? Ano yung bihod? Itlog ng babae na isda, ma'am. Akala ko omelette. Akala ko omelette. Ito naman po yung sa lalaki na... Ano itlog? So, ito, pag kinakain, ano dapat? May sausawan. Yes po. Ano yung sausawan yan? Kalamansi, At sili, suka, pati toyo, ma'am. arya tayo dito. Arya! Una kong titikman ang itlog ng babaeng tuna o bihod. Ngayon lang makakatikim nito. Itlog ng babaeng isda. Sarap. Sunod naman ang itlog ng lalaking tuna o yung bagaybay. Mas masarap po ito kaysa sa... Ha? Hindi ako pahig nun. Tignan natin yan. Ito po, ma'am. Pilihan. Parang mas ma-juicy to. Malambot po. Oo, mas malambot to. Kaya masarap din to. Kasi parang mayroong polvoron, texture. Ay, ang sarap. Talaga nga parang dadayuhin mo to. Kasi ang sarap yung kanilang inihaw. Alam mo, sariwa. Isa pang specialty ni Nanay Luz ang kinilaw na tuna. Hindi raw nagbago ang recipe nito since 1960s. Suka lang po lalagay, ma'am. Pati kalamansi po. Suka. Suka o kalamansi. Tapos kalamansi. Ikaw ang magtitimpla. O, so ganito, ikaw ang gagawa ng, ikaw magtitimpla. So gusto mo may suka o kalamansi lang. Pero ang pinilaw nila, walang pipino. So yun yung kakaiba sa kanila pag isinerve.
Ang tita. Sarap. Ay, ang sarap. Fresh yung isda, no? Hindi po. Pwede ko bang gawin to sa amin? Pwede naman po. Para dapat kailangan fresh yung isda. Pero ang sarap. Grabe, nagwo-worry ako kasi sabi ko baka na yung isda. Pero ang sarap. Huwag ka nang humingi ha. Ako na to. The best kinilaw na natikman ko. Yung the best kinilaw na natikman ko. Parang, na-amaze ako, nagulat ako na, dahil wala pa siyang timpla, nag-worry ako na baka paano yung lasa. Pero nung nilagyan na, ang sarap. Simple lang. Parang dali lang gawin. Meron bang, anong sekreto niyan? Tama yung portion? Ano po ma'am? From the heart po. From the... Kasi diba, Ngayong natikman ko na ang specialties ni Nanay Luz, di na kailangan tanungin kung bakit sila dinarayo at binabalik-balikan. Bukas sila mula alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Mabilis din ang paghain nila ng pagkain. Nag-iihaw na kasi sila at idinidisplay sa kanilang estante. At iinitin kapag may o-order. Malaking tulong daw ito lalo na kapag peak hours at dagsa ang customer. Kwento ni Tox, stricto raw ang kanyang Lola Luz sa kalidad ng kanilang produkto na ipinagpapatuloy niya ngayon. Kapag hindi po maganda ang quality, sir, pinagsasabihan niya lang po yung supplier tapos pinapalitan lang din naman po. Dahil siya na ang humahawak sa negosyo, sinisikap daw niyang pagbutihin pa ito. Ang quality po ng business, sir, dapat nandyan pa rin po. Dapat always ka may gana sa business mo. Kahit may tao man o walang customer, dapat always ka may gana. Mabenta man or hindi ang negosyo namin, dapat consistent pa rin. Kasi marami pong nakasalalay sa akin, sa business namin. Taong 2020, pumanaw si Nanay Luz, si Tox at ang kanyang ama ang nagpapatuloy ng nasimula ng kanyang lola. Nawala man si Nanay Luz, nananatili pa rin ang kanyang alaala sa sinimulang negosyo. Sayang po kasi ang iniwan niya sa amin. Tapos ang legacy rin po, sayang po. So parang known na po siya, sir, na basta pag pumunta ka ng Davao, hindi kompleto ang Davao trip mo kung di ka makakain sa Luz Kinilaw. Kada buwan, umaabot daw ng 6 digits ang kanilang kita. Bawalan dieta pag nandito sa Davao. Ang masasarap nilang pagkain, di lang alaala ng kanilang mahal sa buhay, kundi negosyong buhay na buhay.